Hello. Hello. Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Amen, amen. And masitayo po tayo. Sabi po sa awit, 100 verse 1 to 2. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit ng may tuwa. Ayan, amen. Purihin po natin ang ating Panginoon ng may kagalakan sa ating mga puso. Yes, Lord. Ipalakpak po natin ating kamay sa Panginoon. Nagagalak ang aking puso. Magkapiling ka, O Diyos. Magkaisiya ng bawat araw. Magkasama ka, Jesus. Ikaw lamang ang kasiyahan. Ikaw lamang ang kagalakan. Sa puso ko, Jesus. Ikaw lamang. Nagagalak ang aking puso. Nagagalak ang aking puso. Magkapili ka, O Diyos. Magkaisaya ng bawat araw. Magkasama ka, Jesus. Ikaw lamang ang kasiyahan. Ikaw lamang ang kagalakan. Sa puso ko, Jesus. Ikaw lamang. At sa habang panahon, At sa habang panahon, di mangangamba. O Diyos, sa'yo ako'y magtitiwala. Walang mapapahadlang sa tuwang nararamdaman. Ang tanging dahilan, ikaw lamang. nagagalak ang aking puso. Yes, Lord. Pagkapiling ka, O Diyos, O kay siya ng bawat araw. Magkasama ka, Jesus. Ikaw lamang ang kasiyahan. Ikaw lamang ang kagalakan. Sa puso ko, Jesus. Ikaw lamang. at sa habang panahon, At sa habang panahon, hindi mangangamba. O Diyos, sa'yo ako'y magtitiwala. Walang makapahadlang sa tuwang nararamdaman. Ang tanging dahilan, ikaw lamang. mga sa habang panahon, At sa habang panahon, hindi mangangamba. O Diyos, sa'yo ako'y nagtitiwala. Walang makakahadlang sa tuwa'y nararamdaman. Ang tanging dahilan, ikaw lamang. walang makakahadlang. Walang makakahadlang sa tuwang nararamdaman. Ang tanging dahilan, ikaw lamang. Ikaw lamang. Ikaw lamang. Ikaw lamang, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Kami ay nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Umuulan ng pag-asa, kami ay nagkakaisa. Ano man
sa'yo. Kamanghamanghang pag-ibig, lampas langit sa aming tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamanghamanghang pag-ibig, lampas langit sa aming minahal mo lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Yes, Lord, kami ay nagkatipon. Kami ay nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Umulan ng pag-asa, kami ay nagkakaisa. Ano man ang aming katayuan, itibig mo ng lubusan. Sabay-sabay, sabay-sabay, nagagalang sa itak ng papuring ito. Sabay-sabay, nagagalang sa sayaw at papuri sa'yo. Habang-habang ang pag-ibig. Kamanghamanghang pag-ibig, lampas langit sa aming tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamanghamanghang pag-ibig, lampas langit, kami minahal mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Yes, Lord, sabay-sabay nagaganap. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Sabay-sabay nagagalang sa itak ng papuring ito. Sabay-sabay nagagalang sa sayaw at papuri sa'yo. Kamanghamanghang pag-ibig, lampas langit, kami minahal mong lubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamanghamanghang pag-ibig, lampas langit, kami minahal mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Aming itatanghal. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Minsan pa, aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Panginoon. Maraming salamat. Yes, Lord. Patuloy po tayo umawit sa ating Panginoon. Tayo po'y magpasalamat sa Kanya. Ikaw ay mabuti, bawat sandali. Sa habang buhay ay mananatili. Hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sa digang matibay, Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na
pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nang gagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat. Yes, Lord, ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti bawat sandali. Sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sa tigang matibay, sa tigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nang gagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, O Panginoon, ikaw ay mabuti, ikaw ay mabuti. Yes, Lord, ikaw ay tapat, sa iyo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa iyo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa iyo ang papuri at pasasalamat. Sa dalamhati, sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, O Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nang
Pusong dalisay ang aking nais, ang likhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, ang likhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ikaw ay parang malan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay, pusong dalisay ang aking nais, ang likhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, ang likhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang puso sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ikaw ay parang malan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang puso sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ikaw ay parang malan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Minsan pa, isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ikaw ay parang malan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang. Minsan pa, handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. We praise you, Lord. We worship you. Let us pray. Tayo po yumuko lahat. Yes, Lord God, we worship you, we praise you forever, Lord God. Patawarin niyo kami, Lord, sa aming mga nagawang pagkakamali, Lord God, sa iyong harapan, Panginoong Jesus. We will glorify you always, Lord God. And alam po namin, Lord God, na alam mo rin, Lord God, ang aming nasa puso at in our mind, Lord God. And if may nagawa kaming pagkakamali, Lord God, baguhin mo ang bawat isa, Lord God, na maging katulad mo, Panginoong Jesus. Alam po namin, Lord God, na may mga nararanasan ng bawat isa o mga karamdaman, Lord God, sa aming mga family, Lord God. I know that you are our healer, Lord God. You are the good provider. You are the Jehovah Jireh, Rapha, Lord God. And we will worship you forever and ever, Lord God, until our last
last breath, Panginoong Jesus. Lord God, thank you so much dahil hindi mo kami pinapabayaan sa lahat ng pagsubok sa aming buhay, Lord God. You're always there for us. Na you never leave us alone, Lord God. As we walk by faith and not by sight, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa pananatili mong nandyan sa aming tabi, Lord God. Hindi mo kami iniiwanan, Lord God. By the power of the Holy Spirit, Lord God, alam po namin, Panginoon, na nandiyan ka sa amin upang saluhin kami sa mga bagay, Lord God, na hindi namin nakikita, Lord God. Kung ano man yung mga bagay na hinaharap namin sa aming mga buhay, Lord God, we still have faith and we will rise, Lord God, sa aming pagdarapa, Lord God. Hindi kami susuko, bagkus kami, Lord God, ay haharapin namin ito na kasama ka namin, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord, for being always there for us, Lord God. You never leave us alone, Lord God. Ikaw ang kings of the kings and the lords of the lords. You're the most high, Lord God, to be praised forever and ever, Lord God. Hindi mo kami iniwan kailanman, Lord God, sa aming mga pagsubok, Lord God. Maliit man o malaki, Lord God, ang aming natatanggap ng mga blessings, Lord God. But still, Lord, you are good provider, Lord God. Alam po namin na may plano kayo, Lord God, sa aming buhay, Lord God. We thank you, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Salamat, Lord God, dahil hindi mo kami pinapabayaan, Lord God. And we pray sa lahat ng mga hindi nakakapunta, Lord God, dito sa aming bahay-sambahan, Lord God, sa aming church, Lord God. I pray for them. I-bless mo sila, Panginoon. Kung ano man ang mga pagsubok nila, Lord God, sa kanilang mga buhay, Lord God. Bless them, Lord God, and provide, Lord God, kung ano man ang pangangailangan nila sa kanilang mga buhay, Lord God. But still, Lord God, as your leader, Lord God, as your servant, Lord God, we will praise you forever and ever, Lord God, as long as we live here in earth, Lord God. Maraming salamat, Lord God. Thank you, Lord, for being there for us, Lord God, and you never leave us alone, Lord God. Maraming salamat po, Panginoong Jesus. Ito po ang samot sa dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun po, manatili po tayo nakatayo at bati naman po natin ng isa't isa. Ayan, i-welcome po natin ating mga kapatid. Welcome sa iyong kapatid. Kami natutuwa na ikaw ay dumalo ngayon. Aming panalangin na luwas sa araw na ito ay maranasan mo ang pagmamahal na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon Jesus, at siya ay tanggapin mo na sa iyong puso. Welcome sa iyong kapatid. Kami natutuwa na ikaw ay dumalo ngayon. Aming panalangin na luwas sa araw na ito ay maranasan mo ang pagmamahal na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon Jesus, at siya ay tanggapin mo na sa iyong puso. Ayan, welcome po sa JTCS Church. And praise God. Ayun po, dumako na po tayo sa ating tithes and offering na pangungunahan po ng ating pong kapatid na si Teacher Edith. Palakpakan naman po natin ang ating Panginoon. Po, maraming salamat po sa ating lahat. Tunay po sa ating pag-aawit, nararamdaman po namin ang kanyang presensya sa ating puso. Talaga na kasama natin siya, masayang masaya, may kagalakan sa puso. Kasi po, yung po ang binigay niya sa atin, parang gift na lagi tayong masaya pagkat kasama natin siya, di ba po? Kaya nga po, bilang sunod na ating babasahin, ay tungkol po sa
tithes and offering na kailangan din po nating magpasalamat sa Kanya. Kaya basahin po natin, Malakay 3:10. Dalhin ninyo ang buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen po. Nakikita po natin sa ating binasa, promise niya po sa atin kung tayo talagang magbibigay ng any amount pagkat ito po ay talagang sinabi niya sa atin. So, sa ating panalangin natin. Lord Jesus, salamat po sa buhay na ipinagkaloob niyo sa amin. Lahat po ng bagay, maliit o malaking bagay, ay galing sa inyo, Lord God, sapagkat kayo'y tapat, mabuti at dakila, Panginoon. Ang inyong pag-ibig sa amin, walang hanggang pag-ibig na ibinigay niyo po sa amin. Kaya bilang pagsunod, pagmamahal sa inyo, Lord God, pagkakaloob namin ang kaunting halaga o anuman ang ibibigay namin para din po sa aming iglesyang ito, Lord God. Nawa, Panginoon, dahil iba po ay wala po dito, pinapanalangin po namin sila, Panginoon, O God. Sapagkat yung po, panalangin ang pinakamahalaga sa lahat, Lord God. Na sila po'y dumalo at yun po, ang dalangin po namin. Kaya dalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun po, habang nagta-tithes and offering po tayo, maghahandog po ng isang magandang awitin ang ating pong teacher dito sa ating church na si Teacher Shelo Buena. Ayan, palakpakan naman po natin ang ating Panginoon. Hello. Ang aking awitin ay nagsisimbolo po, nagsasalita, meaning nito po ay ang attribute ng ating Lord. Isa sa mga attribute niya, yung pagiging almighty niya. Ayan. Siya ang El Shaddai, Almighty, sa lahat ng bagay. Naniniwala ho ba kayo dyan? So, pati po sa ating kabuuan, sa buhay natin, siya po ang talagang magbibigay sa atin ng power at sa anumang pangangailangan po natin. Ibigay lang po natin sa Kanya ang lahat ng ating kabagabagan. Siya na po ang bahala. So, sa aking awitin, yung El Shaddai, nilalarawan ang Panginoon dito kung paano siya nagbibigay sa atin ng strength ng lahat ng bagay na kailangan natin. Because God signifies preeminence, power, strength, sa lahat ng bagay, siyang El Shaddai nagbibigay sa atin. Naniniwala ho ba kayo doon? Amen. So, ito po ang aking munting awitin. El Shaddai. El Shaddai, age to age, you're still
Ayan, maraming salamat po, Teacher Shelo, sa napakagandang awitin para sa ating Panginoon. Ayan po, tinatawagan ko na po ang ating butihing pastor. Ang announcement po ng ating church, JTCS Church worship service. Nag-i-start na po tayo ng 10 o'clock a.m. hanggang 12 noon. And prayer meeting po, every Wednesday po ito. Nag-i-start po kami ng 6 o'clock p.m. hanggang 9 o'clock p.m. And discipleship, every Saturday po, nag-i-start po kami ng 4 o'clock p.m. hanggang 6 o'clock p.m. Ayun po. Ayun po, tinatawagan ko na po ang ating butihing pastor para po sa ating salita ng ating Panginoon na si Pastor Benny. Palakpakan po natin ating Panginoon. Hello. For being 35 years na dinig ko na ulit ang boses, Mr. Cielo. Siya ang aming music directress noon sa PMC. Mga young people pa kami noon. Siya nagtuturo sa amin ng music, sa mga band, mga instrument. At least sa wakas, nadinig ko ulit ang boses niya. Mr. Cielo. Mr. Cielo, salamat at hindi nagbabago pa ang boses. May alon-alon pa eh. No? I remember no na nakwento ko na nga pala sa inyo, no? Dati yung dalawang yan, parang aso't pusa eh. Nagkasama sa concert. Silang dalawa nag-team. Tapos hanggang makita namin, magkasama na, magjowa na pala. Buksan po natin ulit ang ating Bible sa Acts chapter 26. Bro, na-type mo yung verse nito, no? Yan. Haba, no? Sige, kung na lang mabasa natin. Sapagkat lubos din yung nababatid na ama kaugalian at pagtatalo ng mga Hudyo, kaya tinihiling ko pang pagtiyagaan ninyo akong pakinggan. Alam ng lahat ng Hudyo kung paano ako namuhay mula sa aking kamusmusan sa aking sariling bayan at sa Jerusalem. Matagalan nilang alam at sila na ang makapagpatotoo kung kanilang gugustuhin na ako'y namuhay bilang kaanib na pinakamahigpit na sekta ng aming reliyon, ang sekta ng mga Pariseyo. Pala, no? At ngayon nililitis ako dahil sa aking pag-asa sa pangako ng Diyos sa aming mga ninuno. Ang pangako rin yan ang inaasahan ng aming 12 lipi. Kaya't sila'y taimtim na sumasamba sa Diyos gabi at araw. At dahil sa pag-asa rin ito, Haring Agripa, ako'y pinaratangan ng mga Hudyo. Tapusin na lang muna natin at mamaya tatalakay natin the following verse on the po. Ang ating pong mensahe sa umagang ito ay pinamagatan po nating standing before the King. Naranasan niyo na ba na tumayo o makipag-usap sa isang mataas na tao? Nakipag-usap na ba kayo sa isang mayor, sa isang congressman, lalo na sa isang presidente? Madalas sa isang chairman, lagi may kaso sa atin. Lagi natin kausap si chairman. But anyway, ang katayuan ni Paul, ang naging story nito, ay hinarap si San Pablo kay Haring Agripa dahil po siya inaakusahan na kung ano-ano akusasyon na walang namang katotohanan. Nakulong siya, inano siya sa kulong na tumarap siya sa harapan ni Haring Agripa para ipagtanggol yung kanyang sarili. Sabi, the gospel is for everyone. Yun daw gospel, bago po anything else, sabi nga lang, ang gospel daw po ay para sa bawat isa. So wala pong sinisino ang gospel at sa katayong ito ay sinirde ni Apostle Pablo yung gospel kay Haring Agripa maging sa kanyang asawa. Sabi, it is needed equality by the rich and the poor, the exalted and the outcast. Ito daw ay nangailangan na equality sa mayaman at sa mahirap, sa itinataas at sa inibababa.
wala daw sinisino ang salita ng Diyos. Hindi nyo napapansin, ano? Sa mga tumatanggap at nakakilala sa Panginoon, iba't ibang level na katayuan sa lipunan, sa buhay, di ba? Mayroong mga tao na nakakilala sa Panginoon na mayaman, no? Na pinanganak silang mayaman, likas sa kanilang mayaman na. At tapos sa bahagian sila ng salita ng Diyos, sila nakakilala sa Lord. Meron namang may hirap, no? May hirap sila, tapos nakakilala sila sa Panginoon. Meron namang itinataas yung mga salipunan, yung mga tag ito, yung mga politiko. Sino makakilala natin mga politiko na nakilala sa Lord? At yung mga tinatapon ng lipunan. Marami mga nagpapatotoo at mga naging pastor na galing po sa loob ng kulungan, sa loob ng bilanggon. Alam po natin yan. Sabi, we are all sinners. Tayong lahat ay makasalanan. So we all will perish without a Savior. Tayong lahat daw ay makasalanan at tayong lahat ay mapapahamak kung wala ang tagapagligtas. Ito naman yan. Sabi ni Romans, chapter 3, verse 23, that all have sinned and come short to the glory of God. Sabi ni 6:23, but the wages of sin is death and the gift of God is eternal life through Jesus. So lahat tayo ay mapapahamak. Kinakailangan daw ng isang tao ang tagapagligtas. Na walang sino man tao at walang sino man tao na may kakayahan na iligtas ang kanyang sarili mula sa kasalanan at kaparusahan sa dagat-dagatang apoy na siya'y mapunta doon sa tinatawag na buhay na walang hanggan. Walang kakayahan ng tao. At kinakailangan ng isang tao ng tagapagligtas, yan ang sabi ng Romans. Paul the prisoner stand before Agrippa the king. San Pablo daw ay isang prisoner, sabi niya, at siya ay nakatayo sa harapan ni Haring Agrippa. Felix had left Paul in prison to please his accuser. Iniwanan ni Felix, yung kasama niya sa pagmisyon, iniwanan ni Felix si Paul sa loob ng kulungan para bigyan niya ng kaluguran yung nag-accuse sa kanila. Sabi, Festus couldn't find a charge to place against Paul. Si Festus daw ay walang mahanap na charges na ilalagay laban kay San Pablo. Now Agrippa's wife Bernice and Festus listened as Paul tell his story to them. Ngayon, ito na. Sa King Agrippa, yung kanyang asawa na si Bernice at si Festus ay nakinig na kay Paul para sabihin yung kanyang patotoo, yung kanyang buhay sa kanila. Heard what Paul said while standing before the king. Tignan po natin, Tignan natin yung sinabi ni San Pablo nung siya ay nakatayo sa harapan ng hari. Ano yun? Number 1, kaya ito na mahanapin. Jesus changed the destinations of my soul. Sabi ng verse 3 and verse 15. Sabi po ni Paul, binasa na po natin, si Jesus ang nagbago ng destinasyon ng aking kaluluwa. Ang ganda, no? Ang gandang patotoo ni San Pablo, ang unang pangunahing pinatotoo, tinatestify ni San Pablo kay Hari Agrippa, si Jesus ang nagbago ng destinasyon ng aking kaluluwa. Yung bang kaluluwa nyo, may pagbabago ba ang destinasyon? Ang sabi natin, maraming tao ang binubulag ng sanlibutan ito, maraming tao ang binubulag ng Satan na ipinopokus ang ating kaisipan sa ibang mga bagay. Maraming tao, ang kanilang primary objective ay magpakayaman. Maraming tao, ang kanilang primary objective ay makarating sila doon sa antas na mataas sa kanilang edukasyon. Makagraduate ako ng PhD. Dati, nang gusto ko graduate ako ng PhD. Kahit anong PhD, kahit anong doctorate. Ngayon, wala. So lahat, hindi masama yun . Hindi masama na tayo ay mangarap para sa ating sarili. Pero sana man lang, ang pangunahin dapat na pangarapin ng isang tao, yung paano na ma-change yung kanyang destinasyon ng kanyang kaluluwa. Sabi ng Hebrews 9:27 that it is appointed to man to die once, and after this judgment. Itinakda na minsan sa tao ang mamatay at pagkatapos to, paghuhukom. Yun ang wala sa ating kaisipan. Akala natin, itinanim sa atin ang ating napumulatang reliyon na pagkatapos ng kamatayan, wala na sinasabi. Mayroon daw buhay. Pero hindi nila kinaklarify kung anong sasapitin ng tao pagkatapos na siya'y mamatay. Kaya kadalasan ng ating kaisipan, yung pangsamantala lang kung ano nakikita natin, di ba?
Nakita natin yung ating kapitbahay, mayaman, tutulad ako sa kanya. Nakita natin isang idol natin nakatapos sa pag-aral, tutulad ako sa kanya. Nakita natin isang tao, naging successful sa kanyang negosyo, tutularan mo siya. Well, hindi masamang tularan. Pero ang isang bagay na nagiging masama sa isang tao ay yung hindi niya iniisip na darating ang panahon na siya'y pag namatay, kung ano ang magiging destinasyon ng kaluluwa. Yung tinatawag na life after death. Ngayon, maganda buhay mo, tandaan natin ang punot dulo ng buhay ng tao, may kamatayan. Paano na pag namatay ka? Paano na ngayon ang kaluluwa mo? Yun ang sinasabi ni San Pablo sa verse 3 hanggang 15. Jesus changed the destinations of my soul. Binago ni Jesus ang destinasyon ng aking kaluluwa. Kung ang dati ang aking kaluluwa, alam ko yung mapapahamak, ngayon hindi na. Kaya nasa harapan niyo ako ngayon, sapagkat ipinapatotoo ko sa harapan mo, Haring Agripa, na si Jesus ay binago ang destinasyon ng aking kaluluwa. Kilala niyo po si ano, no? Sino ba yun? Si Chavit Simpson. Kilala niyo siya? Namatay yata sa April 6, kung di ako nagkakamali. Si Chavit Simpson, ang kilalang successful na politiko sa pating Norte. Naging gobernador siya ng Ilocos Norte yata, no? At isa sa pinakamayamang politiko, si Chavit Simpson. Iyaman niya, bilyonaryo siya, meron siya pagmimina ng mga ginto. Actually, ang kanyang pera talaga hindi siya nagpipitaka. Ang dala-dala niya, bulto-bultong pera. Kasi hindi uso sa pitaka yan. Tayo nagpipitaka kasi manipis lang ilalagay natin. Isa, bulto-bultong pera, ano niya, pitaka. So mayaman si Chavit Simpson. Pero ganun pa man, hindi natin alam, baka siya nakatanggap sa Panginoon o hindi, no? Pero isang bagay na sinasabi ko po, yung kayamanan na meron tayo pansamantala sa ngayon, ay hindi natin ito kayang dalhin sa ating pupuntahan. Iniwanan niya yung kanyang bulto-bultong kayamanan sa kanyang mga mahal na iwan. Yung mga pinaghirapan niya in the past, mula nung kabataan niya, successful siya bilang politiko, successful siya bilang negosyante, niya dumain. And after buhay niya, na siya namatay, hindi niya nadala ito. Kaya sabi nga noon, dapat ang isang tao ay hindi lang yung kanyang katawan, yung present, ang kanyang pinanghandaan, kundi pinaghahandaan niya rin kung ano ang kainatnan ng kanyang kaluluwa. Sabi, Paul early on had concern about his soul, letter A. Sabi si Paul down, noon pa man ang kanyang kabataan, ay concern na siya sa kanyang kaluluwa. Ang ganda na mentality ni Paul. Siguro meron siyang isang magulang na nandun sila sa trend ng family tree na they were religious, no? Kasi meron tayong mga pamilya na lumaki tayo sa mga religious, ano? Alam niyo, no? Alam niyo po, meron akong kilalang pamilya, bagamat alam ko na medyo liko yung kanilang religion at pinanggalingan ko, talaga well-oriented sila, bata pa sila, tinuturuan na sila na manalangin, tinuturuan sila kung ano mga tinuturo ng simbahan. Yun ang nakatanim sa isip nila . Kaya sabi nga nun, nung kabataan nila, lumaki sila, kung ano ay tinuro sa kanila. Sabi nung early age doon ni San Pablo, naging concern siya sa kanyang kaluluwa. At sa paghahanap niya ng kaluluwa, sabi nga nun, he was strict in the religions of his youth. Masyado siya naging stricto sa reliyon ng kanyang kabataan. Ibang klase si Paul. Hindi siya lumaki sa kabataan natin ngayon. Nung kabataan ni Paul, masyado siya nag-concentrate sa kanyang reliyon. Alam nyo, ang nakakalungkot sa panahon natin ngayon, wala na tayo halos makita sa ating panahon na mga kabataan ay religious people. Lahat ng kabataan, kung hindi mo sila tinuruan ng salita ng Diyos, hindi mo sila natuto sa mga Sunday school, lumaki sila na walang hindi religious. Ano mga kabataan ngayon? No? Natututo sila magbisyo, natututo sila sa mga game, natututo sila sa mga barkada, stroll, lahat. Ang konsepto ng kabataan ngayon ay konsepto na nakatutok hindi sa pangreliyon na kaisipan, kundi sinasabi ng Bible na kabataan
ay nakatuto ang kaisipan sa sanlibutan. Nakalungkot isipin mo. Halos wala ka na makitang mga kabataan ngayon na religious. Yan. Invite mo sila. Boy, ating ka ng ng Sunday school namin. Ating ka na service namin. May gagawin ako. Maglalaba pa ako. Ating ka ng Bible study namin. Magsasaing pa ako. Kasi daming gawain Ay, may birthday, mami, ating kapatid. Ano orasan? Ayun. So, they were not concerned about their religious. They were concerned about sa kanilang mga friends. Sa makamundong trabaho. Sabi, he was strict in the region of his youth. Ibang klase si Paul. Si Paul ay stricto sa kanyang reliyon, sa kanyang kabataan. And in fact, sabi nga nun, he was live as a Pharisee, trying to keep the law. Namuhay siya bilang isang Pariseyo. At iningatan niya, sinubukan niyang ingatan yung mga kautusan. Sabi niya noon, namuhay si San Pablo bilang Pariseyo. Kumunsang ko sa Pariseyo, naging Pariseyo siya sa kanyang kabataan. At sabi nga ng record, si San Pablo raw ang pinakabatang Pariseyo nung panahon noon kasi ang mga Pariseyo po nag-aaral sa mga batas ng mga Hudyo, yung tinatawag na Pentateuch. Alam niyo yung Pentateuch? Ano yung Pentateuch? Nakatingin ka sa akin. Ano yung Pentateuch? Genesis, Genesis, Exodus, at kinakating sa Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Yun ang tinatawag ng 5 laws of Moses. Sabi nga nun, doon daw nakapokus ang kaisipan ni San Pablo, kasi si San Pariseyo, kapag naging Pariseyo ka, yun ang pangunahing pag-aaralan nyo, yung Book of Law. Kaya si San Pablo, hindi mo siya pwedeng debatihin pagdating sa mga batas. Pagdating sa mga batas ni Moses, hindi mo siya pwedeng debatihin kasi master niya yun Sabi, and ito nangyari, bukod sa sinusubukan niya na siya ay panatiliin niya ang Book of Law, Paul persecuted Christian to gain favor with God. Ito masama. Bukod sa mentality niya na isa sa Pariseo, sabi ganun, Paul persecuted Christians to gain favor with God. Sabi nga nung si San Pablo daw, ay pine-persecute niya ang mga Kristiyano para makuha siya ng pabor sa Diyos. Ibang klase, no? Para nga makakuha ng pabor para sa kaisipan niya, kinakailangan i-persecute mo yung mga Kristiyan. Alam nyo, sa totoo lang, hindi lang nung panahon ni Pablo nangyayari yan, maging sa panahon natin ngayon, may mga instances na ganyan religion. No? May mga religion sa atin na nagpapakilala sila. In fact, ginagamit pa nga nilang pangalan ni Jesus Pero kapag nabunggo mo na yung kanilang religion, may nakauwi ka sa kanilang religion, nakadebate mo sila at sila natalo, babalikan ka ng mga yan. Parang si San Pablo. Sabi, Paul persecuted Christians to gain favor with God. Ganun ba? Ganun ba yung kautusan? Ganun ba yung tinuturo ni Kristo na ang isang Kristiyano ay dapat i-persecute niya yung kapwa niya Kristiyano para makagain siya ng favor sa Diyos? Hindi. Kaya yung palang religion ni San Pablo na Pharisee, mali na agad. Mali na agad, nakuha nyo? Kasi ang sinasabi ng Bible, love your enemies. God is love, so therefore, you must love your enemies. Diba? Ganun lang kasimple. Pero mahirap gawin. San Pablo, hindi. Makadiyos siya, doktor siya na kautusan, pinanatili niya ang kautusan sa kanyang kaisipan, sa kanyang sarili, and yet, he persecuted Christians. Nakuha niyo po. Alam niyo, sa panahon po noon, maging sa panahon natin ngayon, marami po, he thought God will be pleased with his opposition to Jesus. Sa kanyang kaisipan, alam niya ang Diyos ay mabibigyan niya kaluguran kung magiging opposition siya ni Kristo. Sa kaisipan ni San Pablo, kung aawayin ko, pe-persecute ko yung mga Kristiyano nito na naniniwala kay Kristo, mabibigyan kong kaluguran ang Diyos. Yun ay isang bagay na kamalian na sinasabi ng Bible. Alam niyo, no, pasalamat tayo sapagkat, na tayo sa salita ng Diyos. Maraming religion na pinagbabawal sa kanila ang pagbabasa ng Biblia. Kaya hindi nila makita yung tunay na karakteristik, yung tunay na status ni Jesus Christ, na yung kanyang dual nature sa Bible. Yung kanyang tinatawag na deity at yung kanyang tinatawag na human nature. No, sabi nga natin,
kinakailangan ang isang Diyos, isugo ng Diyos, sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. At yung begotten Son na yun, si Kristo. So hindi mo pwede ipako sa krus si Kristo kung siya'y Diyos, sa siyang Espiritu, hindi mo pwede ipako sa krus sa Espiritu eh. Ako niyo po, pag nagpako ka dyan, tatagos eh. Kinakailangan yung Espiritu ay maging flesh. Kinakailangan yung isang immortal ay maging mortal. Ako niyo po. Kaya nang sa ganon, si Jesus na isang immortal ay naging mortal. Para lang siya ay mamatay, ipako sa krus. Ano ang naging dahilan? Ang sabi nga ng Bible, siya ay nagkatawang tao. At yun ang hindi nila lubos na maisip. Hindi nila matanggap. Kaya nga hindi nila pinababasa sa kanilang mga member ang Biblia kasi mababasa nila eh. Makikita nilang katotohanan na si Jesus ay nagkatawang tao. Ayaw nila noon. Ipagpipilitan nila na si Jesus ay tao. Ganyan na nangyari sa San Pablo. He thought God will be pleased with this opposition to Jesus. Sa inakala niya na mabibigyan niya na kaluguran ang Diyos kung magiging opposition siya ni Kristo. Alam niyo, no? Buti na lang sa generation ako, panahon ngayon ako, nabuhay. At salamat na rin kasi may PMC noon. Yung mga PMC noon, yung mga young people na gamit po para makakilala ko sa isang tunay na Diyos. Salamat kayo. Alam niyo, salamat kayo kasi nandito kayo sa isang kawan na tunay na kumikilala kay Kristo. Paano? Kung ang pamilya niyo isang Muslim, lalaki kayo Muslim. Paano kung isang pamilya niyo sagradong, alam niyo na, paano ang pamilya niyo sagradong INC? So hanggang ngayon, lalaki kayo ng pagkakalam niyo na si Kristo ay tao. Salamat tayo. Kasi natagpuan natin yung ating sarili dito sa tunay na kawan na kumikilala na si Jesus ay Panginoon. Dati, nasa Laguna kami. Sinusundo kami ng shuttle namin, no? Siguro mga almost more than 10 kilometers mula sa bahay namin patungo sa church namin. Meron kami, tawagin namin si Puti Shuttle, L300. Sinusundo kami. From our barangay, going to the church, dadaan ka sa highway. Magpapasok ka, tapos papasok ulit sa another subdivision. Meron kami, bago kami pumasok sa church namin, meron kami dinadaanan ng Latter Day Saint, tsaka INC. Kung todo forma sila. Kaganda ng bis na, daig yung bis namin. Yung INC, ganun din, daig din yung bis ko. Pero alam niyo, nausap sa akin ng Lord. Isang bagay, kinausap ako ng Lord nung nandun ako siya. Sabi sa akin ng Lord, Nak, pasalamat ka. Dahil ikaw ay nasa totoo kawan. Paano kung nandiyan ka sa kawan na yan? Paano kung nandiyan ka sa kawan na yan? Paano nakaluluwa mo? Salamat tayo sapagkat tinawag tayo ni Jesus sa tamang kawan. At tayo ay hindi naligaw sa maling kawan. Alam niyo yung kawan? Ha? Yung kung saan yung mga nananalagi, yung mga tupa, mga kambing, ang tawag doon. Sa group of sheep, group of goat, tawag doon, kawan. Sabi, then came the decisions, day on the road to Damascus. Ito na ngayon. Ito ang magandang event na nangyari ni San Pablo. Then came the decision day on the road to Damascus. Meron na nangyari. Ito na pinaka-final decision nangyari kay San Pablo. Ano yun? At noon, a light brighter than the sun illuminated the road. Hindi inaasahan ni San Pablo, no? Katanghalian tapat na nagkaroon siya ng isang silaw na kasing liwan ng siglag ng araw doon sa kanyang tutumbukin, sa kanyang daanan. Nasilaw siya. Ano sabi ng Bible? San Pablo ay bumaksak. Okay, bumagsak, di ba? Sa kanyang sinasakyan. Then ano nangyari? Paul heard the voice and knew it was the voice of God. Alam mo agad ni Paul. Sabi ni Paul, kilala ko ito ah. Ito ay isang boses na mula sa Diyos. Alam niya eh. Kasi yung ganong klaseng boses ay hindi manggagaling sa isang tao. Siguro yung boses malaalakulog eh, no? Siguro yung boses wala pang sound system noon eh. Siguro yung boses parang sound system ang lakas.
So alam niya isang tawag ng isang ordinaryong tao na hindi ganun kalakas at alam niya yung tawag ng Diyos. So parang may sound system. Kasi sabi niya, ibang tawag to. Hindi to galing sa tao. Itong voice na ito, alam ko, ito ay nanggaling sa Diyos. Alam niya, Diyos ang tumatawag sa kanya. Follow the voice, I knew it was the voice of God. Ano, Diyos ito tumatawag sa akin, hindi ito tao. He learned the voice was that of Jesus and received him as Lord. Nalaman niya na ang voice na yon ay nanggaling kay Jesus at tinanggap niya si Jesus. Tingnan niyo yung conversion ni Paul. Wala kayo napansin sa conversion ni Paul. Ikaw, paano ka na-convert? Tayo na-convert, may nag-share ng salita ng Diyos no? May nag-share sa akin. Sino ba nag-share sa akin nun? Si Pastor Kaingit pa. Sunday service nun. Ay, magsalita pa yun, dahan-dahan. Tumayo ako. Pag-alanganin pa ako noon, October yun. October 1984. Alanganin pa ako kasi hindi ko maintindihan. Tanda no. Ngayon nagkaroon kami ng camp. GSP 1985. Tatanda mo yun. At ang speaker doon, Pastor Ib, ikaw speaker doon. Pastor Ib, evangelist si Pastor Ib noon. Doon ako tumanggap sa Lord. December 1985 na follow-up yun. Pero umati na ako noon Pero hindi pa talaga ako, hindi ko pa talaga tunay. At that time, nung aming camp, last day, bonfire, doon ko talaga lubos na kinausap ako ng Lord. Umiyak ako doon at doon ko talaga totally surrender ang buhay ko sa Panginoon. That was my conversion. Anong conversion niyo sa Lord? Baka hanggang ngayon, hindi pa kayo natanggap ng Lord. Baka hanggang ngayon, kaya ako umaten, kasi nasama ako ng kaibigan ko. Ano ba ito pinasok ko? Baka ngayon, ang pagiging Kristiyano, ay hindi yung kaibigan mo Christian. Christian na rin ako. Yung tito ko Christian. Christian na rin ako. Yung nanay ko, tatay ko Christian. Christian na rin ako. Hindi po ganun. Christianity is a personal relationship to God. It is a personal relationship. Sabi nga nun, at noon at light brighter than the sun illuminated, Paul heard the voice, he knew it was the voice of God. Tingnan niyo yung conversion ni Paul, Hindi si Paul naging Christian dahil may nag-share sa kanya. Hindi. Walang pwede magsalita kay Paul Pag sinira mo si Paul, una-una, Christian ka, papapatay ka agad ni Paul. Ikalawa, hindi pwede share ng salita ng Diyos si Paul, didibatiin ka niyan. Master yan sa sa law. Hindi mo pwede mga taong gano'n kapag sinira mo. Magbibigay ka pala ng verse, may debate na agad, may tanong na agad, may mga ganong kaso Kaya ang ginawa ng Diyos, hindi kaya ni naman ng mga Kristiyano na ma-convert si Paul sa magitan ng tao-tao. Anong ginawa niya? Nagkaroon siya ng isang miracle. Nagkaroon siya ng isang liwanag. Nakipag-usap sa kay Paul at bumaksak si Paul doon sa kanyang kinatatayuan. At hindi lang yun. Tingnan nyo, Kung iisipin nyo, sabihin nyo, masyadong sadista ang Lord, Hindi lang nakipag-usap ang Lord kay Paul. Ano nangyari? Binulag pa ng Lord si Paul. Nabulag si Paul, di ba? Nakuha nyo? Nabulag si Paul. At pumunta siya, 3 days siya na nabulag, at si Ananias, ang pinagbili ng Lord na makipagkita ka kay Ananias, and after 3 days, nakakita si San Pablo. Tingnan nyo, kung iisipin nyo, parang sadista yata si Lord. Nakipag-usap na ako ng Lord sa akin, and yet, binulag pa ako. Nakita niyo yung conversion ni Paul. Kasi alam ng Lord na hindi niya makukonvince si Paul basta lamang doon sa kanyang pagsasalita. At gumawa ang Lord ng isang bagay na masyadong radikal nang sa ganon si Paul ay tuluyang makonvince na siya ay tinatawag ng Lord. Alam niyo minsan sa buhay natin, ang Lord, tinatawag na tayo noon pa Nakwento ko nga sa inyo. Sabi na pastor noong 1987, nag-Bible school na ako kasama ko sa Shelo na sa music siya, sa COP. At the age of 18, nag-final ako noon. Nag-final ako 3 church sa Tansa, Cavite, sa 8th Avenue, Caloocan, tapos sa Mabaysa. Sa Ultra, Pasig. Kasi yung Ultra, meron silang parang seminar room. Ngayon, yung church na pinag-pioneer namin, lumago na ngayon, malaking church rin That was way back 1987, Pagkatapos, meron pa akong naging amo dito, Koreano, missionary, si Baisogyu, sa Tansa naman. So,
I've been learned how to final a church at the age of 18, 19. Pero hindi nun natapos. Nag-iba ang takbo ng isip ko. Nag-turn ako 180 degree. Sabi ko, Lord, gusto ko yumaman. Lord, mahirap lang kami. Gusto ko masenso. So naghanap ako ng trabaho. Pinayagan ako. Hindi mabait din na Lord. Halangan nila Lord. Hanggang na dumating 2014, tinatawag na ako ng Lord. Ayoko pa. Kasi ang ganda ng trabaho ko sa Bauer eh. Kumikita ako nun. Laki ng kita ko nun. Then finally, alam mo ginawa ng Lord? Ayaw kong mag-response sa pagtawag niya. Kinuha niya nanay ko. Sakit. Sabi, mag-full time ka. Kinuha niya nanay ko. Nagdadalong isip ako. May gagawin pa ako. Ayaw mo pa sumunod. Lord, surrender na ako. Alam niyo, minsan ganun tao. Tayo, hanggang hindi tayo nakakaranas ng isang dagok na mabigat, hindi tayo tuloy susunod sa Lord. Wala yung pitik-pitik. Unawa naman tigil. Minsan pipitikin ka Lord eh. Ayaw mo. Papaluin ka. Ayaw mo pa rin. Tatadya ka na. Pag tinadya ka na, yun ang masakit. Ayaw mo pa rin bumalik sa akin. Ano mangyari sa iyo? Ganun tayo. Hanggang hindi tayo nakakaranas ng isang mabigat na palo mula sa Lord, hindi tayo patitino eh. Gusto ba natin maranasan yung bagay na yun para lang tayo sumunod sa Lord? Para lang tumino sa pagkakatawag sa tayo. May kanya-kanyang tawag tayo eh. May kanya-kanya tayong ministeryo na ibinibigay ang Diyos. Tumalima tayo. Kung tinatawag tayo ng Lord na bumalik na sa Kanya, kung tinatawag tayo ng Lord na manatili sa Kanyang kawang, bumalik na tayo na matigas sa ulo. Kasi tingnan nyo, papasaan, papalik at papalik ka rin eh. Sayang yung oras. Sayang yung panahon. No, sayang yung panahon na ininom mo. Kung sana man lang yung panahon na yun, na inilagak mo sa ibang bagay, ay inilagak mo na sa Lord, mas malaki sana ang premyo na makukuha mo sa langit. Sana, huwag natin sayangin pang, sabi ng Bible, sabi nga, redeeming the time because the days are evil. Yan nating time kasi ang mga oras, ang mga panahon, ay ganun ginawa ni Lord kay Pablo. Alam ni Lord na hindi mo pwedeng pasunurin si Pablo na basta-basta na lang. Hindi pwede. Kaya ang ginawa niya kay Pablo, radikal. Bukod sa pagkakabaksak ni San Pablo, kinausap niya, hindi lang nakontento, Lord, hindi to ba sa susunod? Ang gagawin ko, bubulagin ko to for 3 days. Ngayon sabi niya, Pablo, pumunta kay Ananias. After 3 days, makakakita ka doon. So nangapa si Paul for 3 days, nabulag siya. At doon niya, nung 3 days na nirealize niya, sabi niya, totoo nga na si Jesus. Totoo na tinatawag ko ng Diyos. Kaya ano nangyari? Sabi nga nun, ito nangyari. Number 2, Jesus changed the directions of my life. Binago ni Jesus ang direksyon ng buhay ko. Naku niyo po. Doon sa radikal ng pagkakatawag ng Diyos, binago ng Diyos ang buhay ni Papa. Alam niyo nangyayari po sa Iran ngayon, marami mga Christian nagte-testify. Ang Iran kasi ngayon, ang kanilang church underground, bawal sa yung Christian, parang sa Korea, China, bawal. Pag nahuli ka, meron kaparusahan sa mga Kristiyano. Alam niyo mga Kristiyano, paano sila nakakilala sa Iran? Hindi sa pag-share ng salita. Bawal nga isa ng salita ng Diyos. Paano mo sisig? Yung mga prinsipe, yung mga matataas na opisyalis, hindi mo pwede siran niya ng salita ng Diyos. O, trada ka pa lang, pakapukutulo ka na. Alam niyo ang ginagawa ng Lord? Nakakakita sila sa dreams and vision nila. Nakakapanaginip sila. Alam niyo, ang kultura ng mga Israelites, tsaka kultura ng mga Muslim, naniniwala sila sa mga dreams. Di ba nakita niyo how many times na nag-reveal ang Lord sa mga tao na Lord, through angel, through dreams, di ba? Nag-reveal sila sa mga tao na Lord kasi dreams nga. Kaya mga Iranian, kapag meron silang isang napaginipan patungkol kay Jesus, naniniwala sila. At alam niyo ba na nagte-testify, nagpapakita si Jesus sa kanila sa magitan ng panaginip, kaya nakakilala sila sa Lord. How many Christians are living there? Marami namang Christian na namumuhay sa Iran kasi ang kanilang testimony, kaya ako nakakilala kay Jesus kasi napaginipan ko siya. Nakuha niyo po, kaya ganun karadikal, hindi mo pwede sila sira na salita ng Diyos, bawal nga ang Bible eh.
Paano kung sila sisirang? Kaya maraming style, maraming sistema, maraming makaparaan ang ginagawa ang Diyos para kung gusto niya lang isang tao ay tuluyang makilala sa kanya. Ganun ang ginawa niya kay Paul. Nakuha niyo po, hindi basta-basta mo makukonvince si Paul na maging isang Kristiyano kung hindi ka gagamit ng isang radikal na kaparaanan para sa makakilala sa Lord. Kaya ganun ang ginawa ng Lord. Marunong ang Lord. Alam niya Jesus yun. Ang sabi ng verse 16 to 25, number 2, Jesus changed the directions of my life. Sabi niya kay King Agrippa, binago ni Jesus ang direksyon na aking buhay. Alam niyo, King Agrippa, marami nakakakilala sa akin dito. Isa akong persecuted ng church. Isa akong mamamatay tao. Nagpe-persecute ako ng church eh. Alam nila yun, kilala nila ako sino ko. Kilala nila ako isang Pharisee. Sinugo ako ng grupo ng mga Pariseyo kasi wala na nga sa mga Jerusalem. Bakit ako mga Kristiyano? Pinapapatay, pinakulo. Wala na eh. Kaya nga papunta ako ng Damasco, hinahabol ko yung mga Kristiyano para patayin. Marami nakakilala sa akin. Tanungin mo yung mga ano mo. Marami kilala nila ako eh. Pero dahil sa nagpakita si Jesus at nagpakilala si Jesus, tinanggap ko si Jesus, sabi nga noon, Jesus changed the directions of my life. Binago ni Jesus ang direksyon ng buhay ko. Alam niyo po nung isang bagay na maganda po pag tayo ay nagsishare ng salita ng Diyos. Ipaalam po natin sa kanila na binago na ng Diyos ang direksyon ng buhay natin. Paul was commissioned for a life of service to Christ. Ang naging, letter A, sabi, ang naging commissioner raw si Paul, ang kanyang buhay ay mag-service kay Kristo. Alam nyo, sabi nga sa inyo, no? Kadalasan, Kristiyano na, pero nagiging objective pa nila sa buhay nila ay magpakayaman. Marami mga Kristiyano, ang naging primary objective natin sa buhay natin ay magnegosyo, magpakayaman. Walang masama dyan. Ang sabi ng Bible, huwag pakainin ang taong tamad. Tama, mali. Walang problema doon. Walang problema kung ikaw naghahangad na isang magandang negosyo. Walang masama kung ikaw naghahangad na isang kayamanan o maging mayaman ng buhay mo. Walang masama kung naghahayad ka na isang magandang bagay. Walang masama kung naghahangad ka na maging maganda buhay mo. Walang masama yan. Pero ang isang Kristiyano, hindi dapat yan ang maging primarily objective natin. Hindi dapat yan ang maging objective natin number 1. Sabi ng San Pablo, nakisan Pablo na lahat eh, kapangyarihan, may yaman siya. Kasi suportado siya, hiwas sa Pharisee. Pero sabi nga ng binago ni Jesus sa kanyang buhay, Paul was become a missionary for life service to Christ. Ang kanyang commission na hindi na yung kanyang mission as a Pharisee, kundi ang kanya naging mission na ay mag-service kay Kristo. Alam niyo po, no? Kung masasabi man tas sa Sadducee, ngayon tinawag na kayo ng Lord. Alam niyo, dapat ang maging objective mentality na po natin sa ating buhay ay tayo ay commission ng service kay Kristo. Yun natin primary. Sabi ko nga sa inyo, di ba, ilang beses ko sinishare sa inyo during my past preaching service, hindi tatanungin ni Kristo kapag ikaw'y namatay, tumarap ka sa Kanya, kung ano tinapos mo. Hindi tatanungin ni Kristo kung ano ginawa mo sa lupa, na naging mayaman ka, naging maganda buhay mo. Hindi tatanungin ni Kristo yan. Hindi tatanungin ni Kristo kung ano naging karir mo sa politik. Hindi na tatanungin ni Kristo. Ang pangunahing itatanong ni Kristo, kapag ikaw'y humanap sa Kanya, ano ang ginawa mo sa akin nung ikaw'y nasa lupa? Ikaw ba? Ang buhay mo ba ay nilaan mo para pagsaservisyo sa akin? Ilang